Here we come, Davao City! Finally, after a few months of planning, preparation, at pangungumbinse, eto na at kasama na kami ng aking Junakis, ng aking tropa Milia Santa Lucia, ang aking mga kababata mula noon na talaga namang nagtsatsaga sa akin. At finally, for the first time in history, ayan, makakasama nila kami na gumala, pumasyal, at eto na kami sa Davao City. 2:00 pa lang ng umaga, aba, naka-ready na kami at ayan, first stop namin, namasyal muna kumain, na picture taking at itong aking Junakis talaga namang enjoy na enjoy sa view. At syempre, kasama ang aking tropamilya at ang mag-asawa si Maring Grace, si Paring Jeff na nagpatuloy sa amin sa kanilang tahanan. Ay maraming maraming salamat po nang dahil sa inyo, naging maganda ang aming bakasyon. At sa second day nga namin dito sa Davao, ipapasyal daw kami sa Samal Island. At ito talaga ang tourist destination. Ayan, sasakay kami ng barge, roro siya, at tatawid lang ng dagat. Actually, malapit mga 10 minutes, napakabilis lang talagang tumawid lang talaga kami. Pero under construction, meron ng ginagawang bridge na magdudugtong sa Samal Island sa Davao proper. At eto nga, at by land, buti na lang meron kaming sasakyan na syempre courtesy ng mag-asawa ni Jeff at ni Grace. At eto, picture-pictures, overlooking view, walang sawa, walang kamatayang pagpicturean. Ako hindi ako mahilig magpicture eh. Kaya lang itong mga kasamahan ko at saka syempre memories na din para may nababakas tayo kasama ng aking Junakis at itong aking tropa Milia Santa Lucia. Sabi nga nila hindi na tayo bumabata. Abe, maski pa paano naman may mga bakas tayo na alaala ng ating mga kabataan. Kabataan daw eh, no? Nasa edad 40 na kami. Diyos me, ugarapon. Talagang tumatanda na kaya kailangan i-enjoy na lang ang buhay. At eto nga, kahit na hindi ako mahilig sa pasyalan, ginawa ko ng sumama sa kanila dahil sa minsan lang naman 'to mangyari. Alam mo sa totoo lang sanay ako, libre ako 'pag namamasyal, libre ng family. Pero ngayon kailangan kong gumastos mula sa sariling bulsa pero worth it naman. Napakaganda ng Samal Island na pinuntahan namin at itong aking Junakis, napakahilig din sa beach. Kaya yan, kahit nagmumuni-muni, abay nakahuli ng jellyfish. Sabi ko, buti hindi ka na-sting. At talaga naman, buti gumapit siya ng patpat at plastic nung hulihin niya to at pinakawalan din namin sooner. Kasi syempre, ayaw naman naming mamatay ito at ayaw din naman naming mahawakat siya. Kaya buti na lang itong aking Junakis pumayag na pakawalan ang baby jellyfish sa dagat. Napakayaman nitong Samal Island sa mga yamang dagat at malinis talaga. At talagang dadayuhin siya kasi hindi pa siya exploited at hindi crowded kagaya ng ibang lugar. Ayan, look at the view. Napakaganda. Eto nga may starfish. Maya-maya sabi ng aking Junakis mag-starfish hunting kami. So pagbibigyan naman natin kaya minsan kailangan ding umaura. Ayan, aura-aura ang lola. Pinakita ko lang sa inyo ang view pero most of all pinakita ko yung mukha ko. Oh, ayan, nag-model-model muna, kunwari maganda, kunwari sexy, ang mga fats naglalabasan na. Alam niyo naman, sabi nga nila tumatanda na, so maski pa paano magpakita ng konting skin sa tuhod. At saka skin sa siko, pagka-itim-itim at cheers! Cheers tayo mga pare ko, ang magkumpare, si paring Eric at si paring Kutz, ini-enjoy lamang ang bote ng Pilsen. Nasa ilalim ng puno habang nagiinuman at namumulutan at talaga naman ako'y pinagmasdan ko ang tanawin. Talagang sobrang ganda. Mura na 'tong cottage na nakuha namin ha, 1,000 pesos tapos nag-add kami ng 2 tables at okay na. Puwede ka na magmaganda ulit, ipakita mo ang view para masulit. Hindi na ako nag-bathing suit at makikita ang aking mga stretch marks. At ang mag-ina, ayan diyan nagpahiran ng sunblock, habang ako naman, naghahanap sana ng makikitang mga sea creatures. Pero alam niyo kung ano nakita ko diyan, nalungkot ako, takot pa naman ako. Takot na takot ako sa mga gumagapang, pero na lang sa gapang ni paring Ethel Aguilar. Ayan, alam niyo kung ano nakita ko na pinuntahan ako ng anak ko, bulate. Bulating kulay brown. Natakot ako kaya ayun, sa kaartehan ko, nagtsinelas ako papunta sa beach. Kasi ayoko talagang nakakakita o nadidikit sa mga bulate o gumagapang kagaya ng mga uod, ahas. Yan, ayoko yung mga yan.
At itong mga bata naman nag-enjoy sa paghuhukay, habang ako balik ako sa dagat ng nakatsinelas. Ayoko talaga nun. Maarte ako kahit alam ko namang walang magagawa sa akin yun at mas malaki ako dun. Pero takot ako sa bulating kulay brown, eh, sa bulating kulay brown, eh, sa bulating kulay brown, alam ko yung iba kinakain, sabi nila ginagawa raw yung hotdog. Ay Diyos ko, 'di na nga ako kakaing hotdog. Hindi, joke lang. Pero 'yan, naisip ko, lulunoy ba ako? Siguro mga 8:00, 9:00 ng umaga 'yan, hindi pa masyadong kainitan. Iniisip ko lulunoy ba ako, pero natatamad naman akong magbanlaw. Kaya naisip ko, teka, taawra na lang ako, babalik na kaagad ako sa buhanginan at dun na lang ako aawra mag-isa. Pero yung aking mga kasamahan, ayun, nagpipicturan sa ibang daan at kanya-kanya na sila ng post, habang ako naman, iniwan ko lang yung aking dalawang camera na may stand at bahala na sila kung anong view ang makikita nila. Basta ako, lakad-lakad lang, kunwari maganda lang, at ayan, nagko-cross legs pa ng walking. Laki naman ng tiyan. Talaga naman, kinari ng pagtsitsinelas. Kunwari maganda ang legs, puro bakekang yan. Pero seriously, na-enjoy ko 'tong pagdadagat namin, na-enjoy ko 'tong out of town. Masarap din naman nakakalanghap ng sariwang hangin, sa dagat, nakakapagtampisaw, nakakaligo kahit hindi marunong mag-swimming. Buti na lang wala akong kagalit diyan, kundi malamang nalunod na ako at hindi talaga ako marunong lumangoy. Napakaganda dito sa lugar na 'to na kahit na malayo ka na, mababaw pa din. Yun nga lang, medyo may mga bato-bato, medyo may mga lumot-lumot, tsaka mag-iingat ka kasi baka may matapakan ka na matutulis na bato. Nasugatan nga yung ano ko, tumalon ba naman mula sa boat, kaya yun nasugatan ng paa, sa pag-starfish hunting niya. Pero in totality, napakagandang experience dito sa amin ang pagpunta sa Davao City at dito sa Samal Island na talagang dinadayo din ng ating mga turista mula sa iba't ibang lugar, hindi lang ng Pilipinas kundi sa ibang bansa. Sabi nga nila, pagpunta mo ng Davao City, 'wag mong palalampasin na ma-experience ang pagpunta sa Samal Island. Kasi talagang hahanap-hanapin mo siya. Iba 'to kumpara sa, para sa'kin ha, sa kagaya ko na mahilig na, na kumbaga introvert ako, eh. Gusto ko solemn yung place, serene, tahimik, payapa. Dito dito ko gustong pumunta, malapit sa nature, tahimik lang siya, maririnig mo lang yung mga huni ng ibon. Ang dami-dami nga palang crow dito, ang dami-daming uwak, yung mga itim na maiingay. Pero okey naman sila, marami lang sila, hindi sila masyadong takot sa tao kasi, yun, palipat-lipat lang. At eto, akala mo kung ano ang ginagawa nito, nag-iigib pala. Nag-iigib pala ng panghugas kamay. Lalayo ka pa nga ba naman, ayan lang sa harap mo yung tubig dagat, siyempre maghuhugas ka ng kamay bago at pagkatapos kumain. Kaysa pumunta ka pa dun sa gripo na pagkalayo-layo, ayan, dalawa silang nag-igib. At eto nga, alam niyo, ito lang ang kino-complain ko, abe, mataga-taga ka ng buko, hindi mataga-taga ang kamay mo ha, kundi ang presyo ng buko, Diyos ko, 75 pesos. Sa amin ni 35 lang yan, 'pag sinuwerte-swerte ka pa, 3, 100. 'Pag marami-rami kang binili, abe, may libre pa yan. Dito ginto ang buko, sariwa nga lang, at saka siyempre kailangan natin yan para healthy yan. At eto ang anak ko, ang aking Junakis Unica Iha, na kinakarir ang pagkuha ng mga little crab, ng mga crablets. Alam mo kung anong ginagawa niya? Para dyan, pinapakain dun sa kanyang Tito Coats. Dinidare challenge yan. Kainin mo raw yung fresh na crablet na galing pa sa dagat. Gumagalaw-galaw ang mga aligi. Tignan natin kung kakayanin. Ayan si Paring Coats, dinare. Syempre, game yarn. Kailangan lang naka-video yarn para daw baka sakali sumikat siya. Di kakainin niya yung crablet na hindi niya alam kung saan pinulot. At yan, ayan nga, nagmamayabang. Suka lang daw ang katapat niyan. Sige, bilisan mo na. Napaka-arte mo. Ano pa iniintay mo? Kainin na. Sus Mariosep. Yan, sige, tignan natin. Sinawsaw sa suka. Actually, malinis yan. Mukha lang hindi malinis yung pinagsawsawan. Pero ano yan, kilawin na fresh tuna. Napakasarap kaya niyan. Ayan, Diyos ko. Don't worry guys, after niya na kinain yung crablet, buhay pa yan. Hindi nagtae, hindi nagsuka, buhay na buhay si Paring Coots Asonsa. Takaw yan At ang next naman na nag-model, itong si Paring Jeff, pinapakita ang kanyang iihawin na fresh tuna.
panga at saka buntot. Talaga namang pagkasari-sariwa at nakakabilib ha. Sariwa-sariwa pati pusit at yan ginawa niyang kilawin yung ibang tuna laman. Talagang napakasarap ng kainan namin at alam nyo, bilib na bilib din ako dun sa kanilang market. May escalator pa pero napakamura ng bilihin. Kasi nga syempre, sariwang-sariwa ang mga isda dito dahil sa malapit sila sa karagatan at sagana sila sa dagat yaman. Tama ba? Dagat yaman, yaman dagat. Sorry ah. Busog na mga itik kaya dyan lang nag-upuan. Amazed talaga ako dito sa Samal Island. Kung tutuusin, para sa iba, parang simple lang eh. White sand, payapa, syempre dahil karagatan. Pero may something dito sa Samal Island na talagang gusto mong balik-balikan. Ito nga anak ko, tuwan-tuwa nangunguha pa rin ng crablets. Nakakatuwa kasi dun sa portion na yon ay talagang napakaraming crablets. At pag walang tao, nagsusulputan sila, tapos pag may tao, bigla na lang silang lumulubog dun sa buhangin. So, mahirap talaga silang hulihin. Pero yung anak ko, kinakarir, kaya ako, habang binabantayan siya, tinitignan ko, baka sakali. Syempre, kahit matanda na yan, available ko yan. Kailangan binabantayan, pinoprotektahan. At ayan, nakita ko nga si paring Eric, may pinupuntahan. Naisip kong sundan, kaya lang naisip ko baka pupunta sa CR, wag na lang. Mahirap na, baka magkalintikan. So ayan, tingnan ang kapaligiran at ang dalawa, eto po-post daw, picturean ko raw sila. Hindi ko nga malaan kung ano ba tong dalawang to, kung Reyna ng Karagatan, Dugong, Reyna Balyena. Basta picturean ko raw sila, masaya na yan. Basta ako, takam na takam, kakakain ko lang. Pero eto na naman, napakasarap naman ng inihain ni Chef Jeff. Talaga naman, yung habang yung iba nag-enjoy sa pag-swimming at bandingan, ako, ay nako, ang pagkain ang nilalantakan. At eto nga ang aking Junakis na lakad ng lakad at ako naman panayang sunod. Syempre gusto ko naman magkabandingan kami kasi pagdating sa bahay, nandun lang siya sa kwarto, nagsi-cellphone. Ako nasa labas, nagsi-cellphone. Hindi na kami nagkakakwentuhan. At least dito, maski paano, baka sakaling magkabandingan. Kaso, ayan, ayaw. Talaga namang daig na daig ako sa pagka-introvert. Ayaw rin ng may kausap. Anti-social na kagaya ko. Kaya syempre, maski paano tinuturuan din nating makisalamuha sa kapwa-tao. Nag-enjoy na kasi siya na mag-isa lang. Pero iba pa rin syempre, yung may bonding ang magnanay. Yan ang gusto ko sana. Kaya kami nagdavaw. Picture ka ako kami. Ayan, nagtatago sa likuran. Ayaw na ayaw. Diyos ko. Buti pa tong aking kaibigan. Umaura na kagad. Sabi ko, picturean. Forma. Di naman pantay ang shorts. Eto si paring Kuts na Shenglot. Ewan ko kung anong trip niyan. At ayan, nagtatakbuhan ng mag-ama. Akala mo ba magjowa na nagtatakbuhan sa buhanginan? Nakakatuwa naman at nagbanding yarn. Kasi yung kanyang ama ay seaman. So ilang buwan na nawawala dito sa Bulacan, sa Kalumpit, Bulacan. Syempre, time ng bandingan, natutuwa din naman kami na sila ay nagkakasama at dahil nga sa lumalaki na ang aming mga anak, nagkakaroon kami ng pagkakataon na magkasama-sama kagaya nito. At ito ang aking Junakis, nagpapatulong sa kanyang life vest dahil mag-uumpisa na ang kanilang pagkayak at ang starfish hunting. At yan, at mamaya-maya sasama ako dyan sa starfish hunting, nag-live ako dyan habang ito si paring Kuts na ewan ko ba kung sweet lover, sweet driver, mukhang tinamaan dito sa Pale Pilsen. Ayan. Nakahilata, hindi sa damuhan, kundi sa kakahuyan. Konti na lang, may posporo ba kayo dyan? Pwede na magkasunugan. Cremate yarn. Pinagtripan. Okay, starfish hunting, start na yan. Nakakatuwa dahil itong si Bonbon tsaka si Maymay, yung aking Junakis, talaga namang mag-e-enjoy definitely sa pag-starfish hunt namin. At ayan na, umpisa na ang kanilang pag-paddle. Sabi ko mag-iingat dahil baka sila magkatamaan. Buti naman nagkasundo ang dalawa at talaga namang nag-e-enjoy yarn. At habang ako sa gilid-gilid lang, nagpipicture, video, ay pinapanood ko lang sila hanggang sa hindi na ako nakatiis at ako'y jumoin na rin syempre. Napakasarap maglunoy sa tubig dagat, hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Yun nga lang, pagkatapos ng ilang araw, ayan, doon namin nakita ang aming sunburn. Pero okay lang, sulit na sulit naman. At itong dalawa ay talagang nag-enjoy yan. 1 oras lang ang aming rent sa kayak dahil ang mahal kukulangin ng budget. Pero talagang nasulit at maya-maya lang ay napakarami na naming nakitang starfish. Iisa nga lang ang kulay, isang itsura, kulay brown. Pero ang dami-dami talaga nila at nakakatakot na matapakan habang itong si paring Kuts nagising na abay namulat habang ang katabi ang Pale Pilsen sa kanyang uluhan at ayan, nagparang angel yarn. Lasing na lasing yarn.
At ayan, mag-a-2:00 na yata o lampas 2:00 na ng hapon. Kami mga nagsipagbihis na at mayroon pa kaming ibang pupuntahan. Bye-bye sa Hamal Island at ito pong tropa Emilia Santa Lucia ay talagang nag-enjoy po sa inyong isla. Maraming maraming salamat sa pag-accommodate sa amin. At pagkatapos bago umuwi, ayan, namili kami ng mga prutas. Napakamura ng mga prutas dito kagaya niyan, marang, durian. Talaga namang 20 pesos, halagang 20, 40 ay mabubusog ka na. At, sariwang-sariwa talaga, ayan nagpuputukan. At ang lansones 20 pesos lang din, mangosteen gano'n din. Pagkatapos niyan punta kami kinabukasan sa beach, sa coastal, beachside pala 'to, sa coastal at, may ginaganap na race yata ito, fundraising dito sa coastal. Napakaraming tao at kami picture-picture lang, lakad-lakad lang, napakalinis ng park, kahit saan wala kang makikitang basura at napakarami ding mga, basurahan kaya't hindi ka mamomroblema kung saan mo itatapon ang iyong mga pinagbalatan. Kaya dito sa Davao talagang mabibilib ka sa disiplina ng mga tao dahil wala kang makikitang nagyosi. Aba, sa stay namin dito wala kaming nakitang nagyosi sa public place ha. Dahil sabi nga nila talagang pinangangalagaan nila ang kanilang lugar at dito sa People's Park, nagpunta rin kami, ay napakaganda ng mga estatwa dito. Siguro ito yung mga tinatawag nilang itsura ng mga native Davaoenos. At kahit saan kami nagpunta, wala talaga ni isang balat ng candy kang makikita. Napakaswerte namin kasi nakita namin ng isang lugar na kagaya ng Davao na nakita namin kung gaano ka-hospitable ang aming host, ang mag-asawang si Jeff at si Grace at ang mga tao dito mababait naman at, yung mga nagtitinda sinasabi talaga nila ng, diretsahan kung ang kanilang paninda ay luma na o bago pa at, hindi sila yung mapagsamantala sa presyo. At eto nakakatuwa dahil makikita sa People's Park ang mga kultura, tradisyon ng Davao at, talagang mapapa-picture ka sa kaliwa't kanan at kung kahit saan ka magpunta, eh, maraming tanawin na kainga-igaya. Itong pag-stay namin sa Davao, first time nga naming mag-ina na sumama sa kanila although dati na silang pumupunta sa Boracay, sa Palawan, sa Ilocos kaya lang hindi kami sumasama at worth it naman kahit na pagod, puyat, ay talaga namang sulit na sulit dahil nagka-bonding kaming lahat at, sa aming magkakabarkada, kaming magkababata, napakatagal na namin magkakasama, eh. Mula bata pa lang magkakakilala na kami, alam na namin ang likaw ng bitukan ng isa't isa. Minsan may tampuhan, minsan may samaan ng loob, madalas tawanan, tulungan, para talagang isang pamilya. Kumbaga 'pag kailangan ng tulong ng isa, nakaagapay lagi ang isa at walang iwanan. Kaya, mahirap makakita ng mga kaibigan na laging nakaagapay sa'yo, na kahit na nirereklamo ang ugali mo, eh, napapagtiyagaan ka pa rin at napapag-usapan ng mga bagay-bagay na hindi napapagkaunawaan. At kadalasan naman, masaya lang ang bondingan, tong-itan, kainan, pasyal-pasyal at, dito lang masaya na kami. Nakakatuwa na habang pagtanda namin, pati yung aming mga anak ay nagiging magkakaibigan at sana manatili ito sa pagtagal pa ng panahon dahil ang aming samahan mula pagkabata hanggang ngayon ay talaga namang ite-treasure namin habang buhay. At itong mga ganitong pagkakataon na nagkakasama-sama kami, although sabi ko nga pagod, puyat, magastos, eh talagang sulit na sulit naman dahil dito ay lalo pang tumitibay ang aming samahan. At dito sa Davao City, hindi kami nagkamali ng pinuntahan dahil maganda siyang tourist destination at bukod sa malinis ay mababait ang mga tao at talaga namang babalik-balikan. Thank you for watching. This is once again Think Big Charo Mariano. Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at sa mga nanonood. Maraming salamat po dahil sa inyo 101,000 followers na po tayo. Suspended pero syempre hindi susuko. Kumbaga hindi lang tungkol sa pera ang ating ginagawa kaya tayo nagpo-post. Masaya tayo na nakakapagbahagi tayo ng mga iba't ibang impormasyon at kaganapan at dahil dito nakakaroon tayo ng malawak na network hindi lamang sa Kalumpit, Bulacan kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas at sa ibang bayan at ibang bansa na rin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood at nagtiyatiyaga po sa akin lalo na kapag ako'y nagla-live. Maraming salamat po sa inyo at ito pong aking pagba-vlog ay hindi lamang tungkol sa pagmo-monetize kundi dahil sa ito ay passion ko na din kaya aking ginagawa at nag-e-enjoy. At sana ganun din kayo, ma-enjoy nyo din kung ano ang ginagawa nyo. So once again, this is Think Big Charo Mariano. Maraming salamat po.